Nako, umiitim ang kaulapan. Tapos nagpaparamdam pa yung ano. Ayun na nga, medyo may parang umaambon sa ilong ko. May tumulo. Huwag ka naman muna bumuhos. Nakakatakot. Nasa kabundukan pa kami. Di pwede tayong abutan yan dito sa kabundukan. Dapat doon tayo sa safe. Malalaki yung pataka ba? Sana may madaanan pa kami dito ng ano, waiting shed para makasilong muna. Pero parang sa kahabaan nito mukhang wala na eh. Ayan na! Lumalakas na! Lumalakas na yung ulan. Wala pa tayong masisilungan dyan. Nangya ka. Ito ang mas delikado lalo't umuulan. Hira na yung kalsada rito. Wala nang ang budget. Umuulan pa. Makakauwi pa kaya? Basta mag-ingat. Ay! Buta! Bro, Oh, ano tayo? ano oras na ba? 6:30. 6:30? Oo. Tara na. Alas 3 ng hapon. Katatapos lang namin kumain at kanina pagkatapos namin doon sa mismong munisipyo, dumaretso na rin kami bumaba para maghanap ng kakainan. Nakarating na kami doon sa ano medyo dulo-dulo wala na kami makitang kakainan kaya bumalik na lang kami. At buti na lang kamo dito sa Tinglayan Food Hub, merong kanin na makakain dito. Akala ko mga snacks lang Kakain din, nanlalambot na ako kanina. Pero buti na lang, nakahanap kami. Kasi kung dadiretsuhin pa namin yung next checkpoint, parang di ko na kayang dumaretso pa. Ayun, busog. Busog. 1 hour and 49 minutes. Next checkpoint is Sagada. Napuntahan na natin ng level 1 yon. Pero, ibang daan tayo ngayon. Manggagaling tayo ng Tinglayan. 64 kilometers. Hapon na tayo makakarating doon. Unang balak sana namin nila sa Dig ay mag-stay at mag-camping doon sa Sagada. Ang kaso, dahil nga kailangan ko na rin umuwi at gawa nga nang aalis yung asawa ko, dadaanan na lang muna ulit namin sa ngayon yung Sagada, checkpoint lang. Tapos diretso ulit tayo sa next checkpoint namin, which is yung hotel kung saan napag-usapan na namin na mag-check-in ng Sagada, makapag-charge ulit kami. Sa susunod ay babalikan namin yung Sagada at sisiguraduhin namin igagala namin kayo doon sa Sagada. Kahit ako gustong kong gumala doon. Kasi, alam mo yon, yung tipong naandun ka na, hindi mo pa nilubos-lubos na makagala. Next time, babalik naman tayo dyan Siya, diretso muna tayo ng biyahe at ating baybayin itong tinuturong daan sa amin ni Google Map. Ito palang daan na to is, kung hindi ako nagkakamali,
Madadaanan din natin yung daan na Pabuskalan, which is yung kay Apuang Od. Tingnan natin ha. At first time pa lang din namin makakadaan dito eh, sa Tinglayan. Feeling ko pagod na pagod ako dahil dun sa yung rough road na dinaanan natin, tapos may tawid ilog pa. Parang bigla akong nanlambot nung kaninang nagugutom na ako eh. 2:00 na ng hapon, di pa kami nakakain ng tanghalian. Eh sabi ko kay Lasotik, hindi pwedeng umalis tayo nang hindi kakain, at hindi ko nakakayanin talaga. O ngayon na nakakain na naman kami at nakapagpahinga naman kahit papano, eh may energy na ulit. All goods na. Alam nyo ba, sa ganitong adventure na ginagawa namin, kung gaano katagal, ang pinaka nagiging pagod kami is yung yung parang mga last day na, yung tipong pauwi ka na, doon bumubuhos lahat ng pagod sa lahat ng mga pinuntahan namin. Kaya kailangan pagdating ng bahay, pahingang maigi. Pero syempre di doon natatapos at nag-e-edit pa tayo para may mapanood kayo. Let's see kung anong susuungin nating daan dito papunta ng Sagada. Wala pa naman kaming malalang nadadaanan na rough road dito or merong landslide na sobrang hirap daanan. Panay lang naman konting rough road tapos kalsada ulit, katulad lang nito. Ayan, mga ganyan lang naman. Mild lang naman yan. Saktuhan lang yan. Putot Bridge. Natuwa naman ako doon. Putot Bridge yung pangalan nitong bridge na to. After ng Tinglayan, unang-unang bridge. Hindi, meron pa palang isang bridge doon sa may loob mismo. Pangalawa na pala to. Natatawa ako doon sa pangalan eh. Ganyan ang itsura ng Tinglayan. Dito, kung makikita nyo, may mga kabahayan pa dun sa kabilang bundok na yon. At kung pupunta kayo dun sa may baba, meron silang hanging bridge, which is yun yung gagamitin nyo para makatawid dun sa kabilang yon. Hindi naman lahat ng mga residente dito ay dito lang sa may side natin nakatira or may bahay. Meron din dun sa kabilang kabundukan. Yun, hangin. I need that hangin. Okay, unang rough road na medyo lagpas siya sa mild. At malalaki yung batong na andito. Papa ang paa para sure tayo. Hindi ko lang alam kung gaano kahaba to. Wag lang yung sobrang lupit, katulad nung may tawid ilog tayo na nagulat kami talaga doon. Nagkagulatan kami nila sa dik eh. Tatawid pala ng ilog, akala ko naman malalim yung sa ilog. Buti na lang kamo may lokal na dumaan at tinuro sa amin na sa tabi kami dumaan kasi doon yung mas mababaw. Kung wala talagang lulusuhin namin yung yung mismong gitna ng ilog. Pag pupunta ka doon sa kabila, tingnan mo. Ayun meron dong rice terrace sa kabila. Pag pupunta kayo doon, meron dong bababa pa kayo. Malapit sa ilog bago ko ulit kayo makarating doon, aakitin nyo ulit yun. Grabe. Kulay tsokolate ngayon ang dami na rin ditong ginagawa na nilalagyan ng parang reprap. Tingnan nyo naman kasi nagkakaroon na rin ng landslide dito. Ayun yung ibang nadaanan namin. Buti may ganun na, naharangan na yung ibang landslide. Naipon agad dun sa may mismong lambat. Madami-dami pang gagawin ganyan. Pagkatapos ng kalsada na magawa, ay ganyan naman ang mga ginagawa dito. Kasi mawawala ng saysay ang kalsada kung wala namang ganito. Magla-landslide lang, masisira lang din ang kalsada. At di gagawa na naman ng panibagong daan. Gaano katagal ginawa yung mga kalsada na yan, Tingnan nyo kung gaano kahaba yung bakal na pinapasok dun sa mga kabundukan, Ganyan kahaba, Tsaka lalaki. Ewan ko na lang kung mahugot pa yan. Tama yung harang, nadadala na rin hanggang pag ganun, Kasi di na kinakaya ng nung harang. Grabe, nakakamangha yung mga nagtatanim talaga dito. Meron pa dun, ayun, sa taas na yun. Pero yun mo yun, doon ka magtatanim, tapos pagkaani mo, paano mo dadalhin dito sa mismong main road kung halimbawa itatransport mo? Pero hula ko sa kanila na lang yan. Para sa kanila yan, hindi yan para ibenta pa. Napakatahimik na ang buhay mo dyan. Ang kailangan mo na lang dyan pag sa ganyan katitira, kung ikaw yung taong galing syudad, kailangan mo ng kuryente, di ba? Number 1. So solar ang solusyon. Internet kung kailangan mo. Ang solusyon naman doon ay yung satellite. Pero ano ang pangalan ng nung satellite na pang internet? Starlink? Ayun, Starlink. Yun naman ang kailangan. Ay, may pulse doon. Ayun, Yung
Sarap paliparan na. Ayun, oh. May falls dun. Ewan ko kung kita sa camera, pero ayun, oh. Ganda ng falls dun, oh. Kitang kita, oh. Opya! Baka 4. 1, 2, 3. 4 nga. Ayos siya. Pinapabayaan lang yung mga baka dito. Hinahayaan lang sila kung saan nila gusto kumain ng damo. Eh kung sa may atin yan pababayaan, hula ko, nakuha na yan. Na ano na yan, nakakalderetang baka na yan, o kaya shawarma. Ang ginagawa mo dyan? Uy! Parang gustong maligo ah. Mukhang nangangati na. Kung gusto nyo maligo, may mga madadaanan kayong katulad nun. Oh, basta ata mo, nag-overflow na yung tubig sa kanan. Oh, halos sa kalsada na dumadaan yung tubig. Parang lamig-lamig ng tubig eh. Kumukulog-kulog kanina, ayun na naman, nagbabadya na naman siya. Ayun, another tulay. Tubig, rough road, simentado, tulay na bakal. Oh, yan ang sinusuong ng ating Shipa Dual Sports Tire. Aba, mahaba-haba yata ang rough road to. Hindi naman. Maikli lang. Laking bato nun ah. Grabe. Pisat ka kung ikaw ang maano-ano, natsempuan nun. Ganda sana nitong falls oh. Kaso nga lang kukunti lang yung tubig. Ganda sana kung maraming tubig no. Ito bagong tulay lang to oh. Ito. Oh. Kitang kita. Ganda nung nasa baba. Rice terraces na yun oh. Green na green oh. Ano nakasulat dito? Mabongis Bridge. Okay. Halos bago-bago tong mga daan na to dito ah. Oh, ganda. Nako. Umiitim ang kaulapan. Tapos paparamdam pa yung ano. Ayun na nga, medyo may parang umaambon sa ilong ko. May tumulo. Ito, tingnan nyo to. Boom. Oh. Papahinto-hinto ka talaga rito. Ayun oh. Isang barangay yun oh. Ayun nandun oh. Ayun yung daan sa baba. Hanging Bridge. Bugnay, Tinglayan. Umaambon na. Umaambon na. Paparamdam na. Uy! Dito pala. Welcome, Wangod, Buscalan, Tattoo Village. Ito yung pinuntahan namin ng Philippine Loop. Yan, dyan oh. Akit dyan oh. So kapag dinaretso pala itong daan na to, ang labas ay Tinglayan. Kaya nga at least ngayon naikot na natin. Yung mga kung saan dati pala isipan sa amin na saan kaya to pag dinaretso. Ngayon alam na namin. O itong lugar na ito, yung padiretso na yan, alam na namin yung daan na yan. Pero yun, naikot-ikot namin tong Cordillera. O ito malalayo na tong daanan na to. Pagkatapos pala nung kay Apo Wangod na pakit ng Buscalan, dito ay meron ng checkpoint. Dati kasi ang alam ko malayo pa nung kami nung nag-Philippine Loop yung checkpoint. Ngayon dito na lang. Tapos may nakita ko rito na tatlong parang imahe. Kaso natanggal yung rito. Yung parang, ayun oh. Yung parang syempre yung babasahin mo kung sino ba tong tatlong to. Sige nga, comment nyo nga kung sino nakakaalam kung sino tong tatlong to. Ito 1, 2, 3. Nawala yun nandito oh. Para alam natin kung anong pagkakakilanlan yung tatlong yan. Siya, diretso tayo. Umiitim na yung ulap dun sa pupuntahan namin. At dun sa parting yon sa pinanggalingan namin umuulan na yata ron. Bumubuhos na yata yung ulan dun. Ay siya, let's go na ulit. Nako ang ulap. Pumupunta na mismo dito sa amin. Huwag ka naman muna bumuhos. Nakakatakot. Nasa kabundukan pa kami. Nung sasagada nga lang, nung level 1 namin, inuulan din kami nun eh. Paalis na kami nun nung inulan. Ayun, may parang waiting shed ata dun. Tingnan natin. Saka kung ano mayroon pa dun. Nag-iba yung daan dito. Last 2 years. Tingnan nyo naman, ang dami ng landslide na nangyari Nakakatakot eh. Pero nung pinuntahan namin yun, umaambon-ambon pa ha. Pwede rin ito, silungan Yan yung nakita natin kanina, tinuturo ko. Tapos dito, may parang natanaw ako na parang statue ni Mama Mary at saka ni Lord Jesus Christ. Teka lang, may sisilipin lang ako. May nakikita ko parang pababa. Nakikita nyo ba yun? Parang may pababa doon na yun yung daan.
Oo nga, no, may rainbow. Umaambon na nga yan dun. Siya, tara. Baka tayo abutan pa dito. Ayun, no. Oo nga, si Mama Mary tsaka si Lord Jesus Christ, oh. Meron sila dito ng statue. Saan dumaan yung gumawa niyan? Saan dumaan yun? Ah, dito. Ah, dito ang daan. Ayun, pag ganun doon. Lord, gabayan mo kami sa aming biyahe. Ayun na nga, oh. Ganda nung araw dun, oh. Habang natatakpan ng kaulapan. Yung liwanag ba? Namiss ko tong daan na to, ah. 2 years na nakalipas. Welcome to Mountain Province. Welcome to Sadanga. Ay! Lintik na manok to, ah. Gustong matinola. Yung mga kalsada rito parang bago. Oh. Baka mahulog ka. Ayun. Ayun yung mga baka, oh. Diba? Sabi sa inyo, baka yung makikita nyo pag sa mga kabundukan, eh. Nangangain dun, oh. Yun, oh. Yung mga ibon pa dito. Ang daming baka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Buti hindi sila nahuhulig dyan, no? Yung tipong biglang nadulas, paduos-os. Gagaling naman ng mga bakang to. Daig pa yung mga taong umakyat. Saan ang makyat yan? Saan dumaan? Papaisip ka na lang, eh. Ayan na nga, umaambon na. Pumapatak-patak na dito. Ano siya? Konting bilis-bilis. Hindi pwede tayong abutan yan dito sa kabundukan. Dapat doon tayo sa safe. Malalaki yung patak, ba? Sana may madaanan pa kami dito waiting shed para makasilong muna. Pero parang sa kahabaan nito mukhang wala na, eh. Ayan na, lumalakas na. Lumalakas na yung ulan. Wala pa tayong masisilungan dyan. Lasadik, nauna na. Nasaan na yun? Oh. Dahan-dahan. Ay, ito. Tara. Lord, please po, gabayan niyo po kami. Sana po ay wala po kaming landslide na madaanan. At wala din po kaming landslide na maabutan sa daan na ito. Sa dami ng dinaanan namin ng kalanasan tsaka kabugaw, eh. Kakabahan ka talaga, eh. O ito yung isa pang checkpoint na dinaanan namin noon. Sagada 38 kilometers pa. Eh nung ginawa namin to, sa Banawi kami nun, eh. Banawi hotel kami tumuloy nun. Grabe ang layo ng binalikan namin nun. Pabanawi hotel. Pagod kami. Nangyaka. Ito ang mas delikado lalo't umuulan. Nasira na yung kalsada rito, oh. Grabe laki nung nung mismong ayun, oh, bato. Kinakabahan ako, eh. Hindi ko mabanggit, eh. Sakaba ko, eh. Buti may kli lang. Tumigil-tigil na ba? Nakakakabandaanan pag umuulan. Humina na ata, eh. Hindi pa, umuulan pa rin pala. Grabe. Ngayon lang yan nilagyan ng mga ganyan, eh, no? Nung una natin punta rito, wala naman yan, eh. Ayan, tsaka yung mga ganyan, mga pader. Dito lang yan. Buti hindi ganun buhos talaga. Nilalamig na ako, ikaw. Oo. Ay na, inaantok pa. Naghahangog na sa taas ayun. Kaya nga, eh. Parang ganito rin ng Philippine Loop, ah. Ay, may daan doon, ayun, oh. Ayun, oh, daan, oh. Ano ba yun? Daan ba o yung parang lagay ng mga gamit? Kaya ng gamit. Anong tawag doon? Alimutan ko Yung may din. kable. Tumigil na ba? Umambon pa rin, eh. Barangay Betwagan. Umali kayo. Ay, nasa baba na yon, isang barangay. Kubra kaya si Betuwagon dito. Oh, ayan, oh, laban niya, no? Ano? Oh. Wah! May kasalubong. Nasa sakyan. Mahaba pa itong pababa na to. Mahaba to, bro. Natatandaan ko na to, eh. Oo, andyan yung mga rice terraces sa kanan na yung magandang spot. Yung pasagada nga nung sobrang haba na nun, eh. Tapos nung pauwi tayo ng Banawi nun, grabe layo. Yung naninigas na yung kamay mo sa lamig. Jacket mo, basa na. Medyo lang. Ay, humihikab na. Malapit na mag-autopilot tong isang to. Sabi sa'yo, sa pilot, eh.
Patay tayo Ayun, dyan. autopilot na ako. Habang nagdadrive tayo 5 minuto. Gumising ka! Huwag kang matulog! May kakalagyan ka rito! Ayan, waiting shed. Ay! Ano? Ano? Diretso? Retso! Ano siya? Sige, sabi mo eh. Ayaw mong magpaabot ng gabi dito? Autopilot na kung autopilot. Gagi. Pulutin mo na lang. Puta, saan kita pupulutin yan? Ang taas niyan, boy. Buti kung humiga ka lang dyan. Dito sa kalsada. Kaya pa kitang pulutin. Kahit ulo na lang, pinaka-importante. Loko-loko. Para makita pa. Wala nang ang budget. Inuulam pa. Makakauwi pa kaya? Wala na kaming cash. Pinumusta na lang kami. Pinumusta na lang kami, di ba? Wala nang budget. Natitirang pera sa bulsa ko, 200. Ikaw, 120. 120. Bahala na. Bahala na to. Pag naubusan ng pera, hindi magpasakay na lang sa truck taga sa amin. Magpaanod na lang tayo. Bahala na. Uy, may baka na naman, boy. Alam ko na kung paano tayo magkakaroon ng dagdag na budget. Ayun, may baka. Oh. Oh, pwede ng pang beef shawarma yan, boy. Beef caldereta. Nang tayo din ni shawarma at caldereta pag nahuli tayo dyan. Kuha ka lang ng tali, oh. Yung nga lang, mabagal ang takbo natin habang hinihila natin yan. Oxtail. Magkano ba ang isang baka? Basta mahal. Wala ka idea. Pero mga 10K, 15K, Uy, loko, mahal yun. 20, Pataas. 50. Depende sa laki. Ay, maliit edad. lang yun eh. Maliit lang yun eh. Mukhang bata pa. Depende sa edad. Pag 18 years old, mga ganon. Oo. Maambon ba ba? Wala, konti-konti lang. Buti lang, buti na lang. Oh, ang lalaki ng bato. Ito, ang liliit pa. Ayan, yung mga ganyan, oh. Taga pinapabayan lang nila rito, ano? Oo, di ba nung nakaraan nung galing din tayo dito? Kambing nga tayo yun eh. Uy, baka yun. Baka? Baka na... Ano? Di malaman kung ilang pulutong ng ano yun. Ang dami nung nakaharang. Baka nga, baka. Ibig sabihin, umaakit yan talaga dun sa mga yung gilid-gilid. Ano? Oo. Saan umaakit? Gabi nga mga nakatambay yun din. Sa gitna talaga nakaharang nun. Kaya nga eh. Nung umano tayo nun eh. Ikaw pa makikiraan. Kiraan o. Siyempre, ikaw mag-a-adjust. Sila pa masungit eh. Ay, eka lang. Tingnan mo naman dadaanan natin. Boom! Huwag kang tumingin ng kaliwa. Uy, shit bangin pala yun. Ako siya, huwag kang tumingin ng kaliwa eh. Loko, doon ako nadaan sa kaliwa eh. Kagi. Okay na pala eh. Ayun, wala nang gaano ambon. Maliit lang. Gasolina pa natin, tingnan mo. Ay, 2 bar pa akin. Oh, kala mo lang yan, mawawala na isa na yan, maya-maya. Late, Uy, late yan mawalan eh. Naging 3. Maging tatlo. Gulat ka mamaya, isa na lang yan. Ako, isa pa mahigit eh. Kaya mawawala yan. Yung sa akin kasi, pagka, di ba, isa na lang yung bar. Oh. Mamaya magiging 2. Tapos isa, Lang isa. isa ulit. Tapos magiging 3. Oh. Oh, may linya na ng internet dito ah. Dati, poste pa lang yan eh. Wala pa nakalinya dyan eh. Talaga natandaan mo pa yan ah. Oo naman. Matandain ako eh. Tingnan mo yung usok-usok doon, oh. Nagbibuild na yung Sea of Clouds. Ilang likuan pa, boy. 28 kilometers pa. Na-memorize mo na ba yung mga nakita natin? Ha? Ha? Na-memorize mo ba yung mga nakita natin? Alin nakita? Yung mga tanawin. Oo. Do-drawing mo pag-uwi, ha? Oo. Ayun, oh, may falls, oh. Eh! Ay. Tara, ligo. Eh! Wala na akong memory. Oh, sarap sana, oh. Kaso mamaya habang naliligo ka, iba na yung bumagsak. Grabe yung falls oh. Talagang mas madalas na ngayon ang dito, landslide. Grabe. Kaya kung pupunta rin kayo, siguraduhin yung tag-araw. Wag yung tipong umuulan. Sa bagay, pag nasa bundok talaga, hindi mo naman alam din ang panahon dito, pabago-bago. Oo, mataas na parte eh. Basta mag-ingat. Ay! Buta! Aso! Nagulat ako, biglang sumugod yung aso. Ilang baka ko na sipa eh. Susugod din sa akin. Nanunugod talaga siya, nanunugod. Aling nga yung aso yun. Napasigaw ako, malang nga. Loko, delikado yun sa mga nagmumotor. Kaya nga eh. Paano kung halimbawa nandito ka sa tabi, tapos dito Oo. nang galing, sumugod dun?
Siyempre, ang ano mo nun, umiwas ka eh. Eh ako, ilalaban ko nga ng sigpa yung pa ako eh. Kesa mahulog ako eh. Nangyang yan. Kinabahan ako doon, gagi. Sinaba ako ng sigpa eh. Hindi siya tumuloy eh. Inambahan na lang niya din ako eh. Kinabahan ako doon. Nangyang yun. Natatawa lang tayo pero delikado yan. Kung sino may ari nun. Diba? Ano, nawala ang takmo no? Ayun na, dito na tayo sa may mga kabahayan. Ayun oh. Tingnan natin. Yun, ang itsura. Lumalakas ba yung agos? Hindi. Hindi naman, kulay tsokolate lang yung tubig sa baba. Ito, may na naman yung ulan dito eh, oh. Wala nang ulan. Oh, diretso tayo. Uy, may kasalubong. Wait lang. Nagtatapat kita eh. Tatawid sana ako eh. Tingnan na. Yan, uy, naglolo 20% battery ng cellphone ko. 24 kilometers pa. Mahaba-haba pa yung 24 kilometers pag nasa bundok. Oh, nawala. Di nawala antok mo, di ba? Oo. Nawala antok mo, gawa nung aso rin eh. Nawala yan ko. Nawala na ako ng memory. Ako nagising talaga ako doon sa aso eh. Nakaganon ako. Nakaganon sa kapa eh. Tagilid ako konti. Inabangan ko siya. Sige, sugod. Ah, ito yung isang putol lang ano. Talagang putol to kahit nung unang daan natin eh. Talagang Oo, ganito lang. ganito talaga to. Ito yung pinaka-delikado pero napakaganda naman nung ano. Nasa baba. Grabe yung saan na to. Oh, pya. Aray ko. Nakakadaan pa ba yung mga kotse dito? Oo. Ilakas sa loob, lalo truck. Ah, May nakakasalubong pa tayong truck eh. makakakot hanggang doon na lang sila eh. Hindi na sila lumalagpas dito. Isang dadaan yun. Doon, sa kabila, lalabas Aray na. ko. Doon sila lalabas sa kabila, hindi dito. Wala nang nag-ayos ng kalsada na yun, hindi na tinabasan eh, para maglumuang ulit eh. No? Oo. Itong dinadaanan natin ngayon, same pa rin nung dati, no? Yung itsura. Oo, hindi- ganun pa din. Hindi katulad nung etong mga dinaanan natin na nilalagyan sa tabi, hinaharangan na. Doon nga tayo saglit. Tingnan ko i-tertito ko. Sige lang. Sa wakas, tumigil na yung ulan. Wala nang ulan. 23 kilometers. Alas 5:30 ng hapon. Mukhang madilim kayong darating dun ah. 40 minutes. 40 minutes. Pwede na tayong bumilis ng konti. Wala nang Siya. basa. Tara. Lamig! Ang sarap sa katawan. We are now approaching Bontoc. Yang nakikita nyo maraming kabahayan na yan. At yan yung merong mahabang tulay kung saan kakaliwa or kakanan yata yung pasagada pagkatawid ng tulay or hindi tatawid ng tulay. Tingnan natin kung tama pa yung memory ko kasi wala nang memory sila sa dig. Bibili rin kami dyan at withdraw natin. Wala nang budget, boy. Wala na tayong pangkain. Paano tayo Boy. mabubuhay niyan? Yung motor na lang ang nabubuhay dahil sa gasolina. Ang paslupa pa'y galawan natin yan, boy. Kaya nga, boy. Paano pa kung hindi tayo ang paslupang gumalaw niyan? Pag ganun parang di nadagdagan yung gasto. Na-scam ka. 100. Na-scam ka. Akin nga, 110 eh. At least, isang Gumalaw bar ba? lang. Oh, gumalaw. Isang bar na lang yung kulang para full tank eh. Diba sa akin ang dami pang kulang. Hindi mo kasi digitally analog eh. Matagal yatang umakit yan eh. Hindi, mabilis lang ako eh. May nakita kang barbecue eh. Kaya nga naman na tayo, wala naman tayong pera. Utang muna, Gcash. Huwag mo ganun eh. Baka habulin ako, loko ka. May turok ka pa naman ah. Kahit na. Patay na yung turok. Oh, pati tumayos-ayos na yung aking ilaw. Hindi siya Ganyan pa rin yung ibaba, no? Oo. Hindi pa rin nila naaayos ng gusto. Parang nagkakwari lang talaga dito eh. Oo. Kinukuha lang nila yung mga nalalaglag dito mga buhangin tsaka bato. Laki ng bahay dun sa baba. Oh. Ilang ano yun, oh, ilang palapag. Oo eh. Kaso mukhang bahain pag sobrang lakas ng ano, no? Oo. Yung Nasa baba ilalim. eh. Galing po ng, ano yun, ano yun? Dito sa... Bago magbuskalan. Sa tilang... Ano yun? Tilangan? Ano? Nagsisimula sa T. Tilangnan? Pinahulaan mo pa si Sir ah. Ah, Nasa pa rin mo. pero pinakaano po talaga namin, galing kami ng Coner. Sa taas pa po, Apayaw. Nag-ano po kami, Cordillera Loop. Cordillera Loop Adventure. Sagada po. Sagada. Meron naman po. May bawal po. May tent. Okay po. Thank you, sir. Thank you, boss.
Ayun, Banawe. Ito yung dinaanan natin nung pabalik ng Banawe. Baguio. Okay, diretso. Nadadaanan natin yung Sagada dito sa papuntang Baguio. Ano, bibili ka ba? Or, dito di ba Bibili tayo? tayo eh. Dito yung merong bangko di ba? Oo, tsaka mag-withdraw tayo, di ba? Okay. Ako, check ko din ko sa may memory card, baka meron. All goods. All good. 6:38. Nakapag-withdraw. Nakabili na rin ng memory card sila sa Dick. Makakapag-vlog na ulit siya. Yeah. Hindi niya mapapalagpas yung mga eksena ngayon. At 30 minutes na lang or 18 kilometers, nasa Sagada na kami, second checkpoint for the day number 5 ng aming Cordillera Adventure Level 2. Ano, doon na rin ba tayo kakain? O, hindi, mahal nga pala doon. Pagbaba. Pagbaba, okay. Oo. Mabilis lang naman eh. Pagkakit, sabay rampa, baba na agad. Bontok, okay, tandaan nyo to, ito yung pinakamaraming, parang sentro to eh. Ito ang pinakakabayanan. Kumbaga, pag pupunta ka ng Baguio, yung kanina, diretso. Pag papunta ka ng Banawe, dun sa tulay, dadaan ka. Oo. Pagka sa may likod namin, yung Kalinga, yung pinanggalian namin. Oo. Kaya ito yung parang pinaka-sentro talaga. Lusot sa lahat. Oo, lusutan. Daming lusutan. Para nakagitna siya sa mga tourist destination. Oo, ganun. Dilim na naman. Dumidilim na. Dadiretsuhin na namin to ng Garden Breeze Hotel. Doon na kami tutulog para makapag-charge. Wala na talaga. Makaligo na rin. Oo. Naamoy ko yung sarili ko. Ang asim, kanina pa ako bahing ng bahing eh. Ako din eh. Ako tumabi dun sa ibang customer eh. Bukas, tapos na ito! Tapusin na natin to! Ayun na nga, kumakagat-kagat na ang dilim. Tapos bumili na rin ako kanina ng Pocari Sweat. At nilagay ko na rito sa aking bladder, yung lagayan ko ng tubig. Na lagi kong sakbit na parang ako ay lagi mayroong weight sa likod. Mas okay nga ito eh. Pagka naubusan ka ng tubig sa likod, gagaan na yung ano mo, yung pakiramdam mo. Kasi wala ka nang mabigat sa likod. Pero okay to, kung halimbawa mga hiking, mga ganyan, yung mga akyatin. Tapos ganito yung dala mong tubig, mas okay. Kasi walang makakahingi. Kasi panailaway mo na yun sa may straw. Ay, tunnel pala to. Boom! Bomba! Kala mo meron eh. Ay, wah! Yung talagang daanan doon kapag papunta ng Sagada from from Bontok eh. Ay, sorry, mataas pala ang aking ilaw. Ginabi na naman tayo, second checkpoint pa lang. Ay nako, akala ko dire-diretso na yung daan. Meron pa rin palang madadaanan ganun. 8 kilometers lang pala yung layo ng Sagadang papasok na to ha, papasok pa lang from Bontok. Malapit lang pala. Eto, aakitin natin yung Sagada. Matarik to eh. Kaya ingat tayo lalo't madilim pa oh. Gabi na parang mafag na nga eh oh. Grabe yung lamig eh. Kung gusto nyo makita kung ano tong nasa may kanang bahagi namin, panoorin nyo yung level 1 kung anong itsura nung inuulan kami na inakit namin to. Buti tumigil nga ang ulan ngayon eh. Welcome to Sagada. Dami namin nakakasabi ngayong big bike kapakyat ha. Ano bro, di ka pa nilalamig? Kanina pa nga ako nakakatog eh. Grabe yung lamig eh. Iba eh. Nanunuot na nga eh. Kaya nga eh. Sayang di natin napaliparan to no. Di tayo umabot ng umaga. Oo. Ibig sabihin lang nun, may babalikan pa talaga tayo dito. Oo. Gusto talagang balikan natin. Abangan nila. Abangan nila. Tayo, pero nasa isang sasakyan. Oo. Kahit Sagada, hindi rin nakaligtas sa landslide eh oh. Oh, yung kaliwa. Opya. 6.8 kilometers pa. Parang mauubos agad ang gasolina ah. Oo nga, parang kaunti lang talaga nadagdag bro. Sabi ko sa'yo eh. Nakakamanala sa akin kanina eh. Kalahati ka agad eh. Dapat kulang full tank to kanina nung pagpiga ni kuya eh. Parang may daya ah. Oo, feeling ko meron yun. Nasa taas pa naman, no choice yung iba. Kahit may daya, bibili pa rin. Wala na silang kukunan eh. Diba? Pagbaba. Or meron man yata dito na gas station eh. Baka siguro mas mahal nga lang dito. Oo nga, bangin nga oh. Oh, sira pa to. Di, yan yung parang ginawa nung unang daan natin dito.
Nilagyan pala ng harang tapos tinambakan ng lupa. Gagawin Oo nga. pa lang yung kalsada na yan. Eh pero ang tagal na nun, di ba? Oo. Itong nadaanan natin to. Isang Di ba- taon siguro, parang isang taon na. Hindi, 6 months. O, 6 months. Di ba pala tapos yung daan na yun, no? Ito yung sa kanan, ito na yung sumilip tayo kung gaano na tayo kataas eh. Yan ba yun. Tapos meron din siyang isang malapit na sira din, yung ginagawa nila nun. Mm. Nagkahiwalay tayo. Mm. Kasi di ako makadaan, harangan ako ng truck na naglalaglag na ng lupa. Mm. Ayun na nga yun. Hindi, bukod pa yun. May isa pa, dalawa yun eh. Ay, nako. Hop. Ba, parang ano to? Lalong nasira? Hindi naanan. Oo, parang lalong nasira to ah. Ba, yung mga ambon. O nasa ano lang kami ng ano, mismong puno, ilalim. Oo, ano, Bisti, kaya ba? Hindi mo lang ha, kaya pa yan. Go, go, go. Isang checkpoint pa para makapagpahinga ka na. Okay, 750 meters. Naninigas na kami sa lamig. Magdodoble ako ng ano, ng suot. Tapos ng checkpoint. Di ka pa naman nagugutom? Hindi pa naman. Ako rin, di pa naman. Kaya ko pa naman. Ano yung mga tulog na tao dito? Ng gantong oras? 7:30? Oo, wala nang nasa labas, no? Kaya nga eh. Pero sa Baguio, parang ganun din bro eh. Di ba nung nandun tayo, dumating tayong gabi? Hindi naman. Ano Maano nga? doon, maraming laging pagala-gala. Hindi, nung pumunta tayo. Oh. Nung time, ay sa Baguio, umuulan nung time na yun, no? Oo. Tapos kaliwa. Tama ba? Ayan. St. Mary the Virgin, Sagada Mountain Province. Saglit lang naman tayo dito. Hindi naman tayo magtatagal. St. Mary's Episcopal Church. Madilim na nga lang. Iilawan na lang namin to para makapag-picture. Sa wakas. Sarado na oh. 7:30. Checkpoint number 2 for day 5, Sagada. 78,816.2 yung ating odometer. Ano man, ahas? Buhay yata. Ahas, Uy, ahas nga, gabi. Oh, patay buhay. Loko, huwag mong lapitan. Baka biglang umanin. kaya nga eh. 2 bars pa naman ang akin. Sa'yo, mga ilan pa yung ano yan? 1 bar. 1 bar? Oo. Gagi, saan tayo abutin ito? Ay, bahala na ah. Tigas na ng kapit ko sa Manabela, naninigas. Sana bukas yung gas station na kung may malapit man. Caltex, 1 kilometer. Ayun, sarado ata. Ayun, sarado nga ata. Atay tayo dyan. Ito nga yun oh, atay, sarado. Pag tinuloy natin to, di na tayo aabot doon. Ito pa, sarado din to. Malapit na, hula ako. Nararamdaman ko ng tuwirik. Alam ko na ang pagtutulak. Sana pa pababa na lang.